So ito na mga sangkay, may bago po tayong update ngayon. Naku po, mga malalaking opisyal ito, kakasuhan na. No, nire-recommenda ng mga sangkay ng NBI ang pagpa-file ng criminal charges. Sino-sino ang mga ito, mga sangkay? Anyway, bago tayo magsimula, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay malapit na makarating sa 2 million subscribers. Kaya kung gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon, ito na nga po mga sangkay ang breaking news. Ayan po, breaking news. Diyos mio Marimar, ito na. Alam nyo, marami na pong lumalabas ngayon ng mga impormasyon kung saan grabe ang pagwawaldas ng pera ng taong bayan, itong mga buwakang, mga buwayang, mga opisyal. Ito, unahin po muna natin itong balita, mga sangkay, tungkol po dito kay Zaldy Co. Na ayon po dito, kumikbak umano ng 35 billion flood control projects. Ayan, mga sangkay, ang lala. Hindi lang pala milyon ang pinag-uusapan dito ng pangingikbak. Isipin nyo, 35 billion. Pambihira. Alam nyo guys, makikita po natin ngayon kung gaano kalalim itong sistema ng pagnanakaw ng pera mula po sa gobyerno. Pambihira. Ayon po dito, isiniwalat ni Henry Alcantara, isa pong dating district engineer ng DPWH. Itong sinasabing 20% hanggang 25% na kickback ni ako Bicol Representative Zaldy Co mula sa flood control projects ng Bulacan First District Engineering Office. Grabe, no? Ganyan, isipin nyo, ganyan pala kalala. Mga sangkay kung papaano ninanakaw yung pera. Katumbas aniya, ayan po mga sangkay, no? Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong Martes, September 23, sinabi ni Alcantara, umabot sa mahigit 35 billion ang halaga ng mga itinulak na proyekto ni Co sa Bulacan mula 2022 hanggang 2025. So, ang pinag-uusapan pa lamang po natin ngayon, Bulacan. Hindi pa po ito buong Pilipinas, mga sangkay. Masyadong mainit ngayon kasi, syempre, sa Bulacan po ang isa sa may pinakamarami mga sangkay na proyekto ng flood control. Pero yun nga po, guni-guni lang pala. Ngayon, mga sangkay, ito tingnan po natin itong balita kasi ngayon naglabas na po ng impormasyon at ayon po dito sa breaking news na ito mga sangkay, pinakakasuhan ng NBI, inirekomenda ng National Bureau of Investigation ang paghahain ng criminal charges laban kay kina Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada, ako Bicol Representative Zaldy Co. Ang bihira. Dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo, dating Kongresistang Mitch Kahayon at dating DPWH Engineer Henry Alcantara kaugnay ng kontrobersiya sa flood control projects. Ayan. Malalaking isla na to guys. Isipin nyo. Isipin nyo na lang kung makakaladkad na po itong sila Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, itong si Zaldy Co, pambihira mga sangkay. Siguro buong bansa ay magdidiwang. No? Kasi, ibig sabihin lamang po nun, mapapanagot na po natin yung kanilang, kung ano man po ang kanilang ginawang kasalanan sa taong bayan. Ayon po dito, indirect bribery at malversation of public funds ang nirekomenda ng NBI ayon kay Justice Secretary Boying Rimulya. Kasunod ng pakikipag-usap ng Department of Justice, NBI, Anti-Money Laundering Council kay Alcantara. Maglalabas din umano ang AMLC ng freeze order. Lahat ng assets, mga sangkay, lahat ng ari-arian, mga pera na nasa bangko, o kahit ano pa, kailangan i-freeze yun. So, yari sila dito mga sangkay. Freeze order para sa assets ng mga nabanggit na individual.
Ulitin ko, mga pangalan, Jinggoy, Villanueva, ito, mga malalaking isda to ha, si Zaldico. Ito pa lamang mga sangkay. Mayroon pang lumalabas ngayon, itong si Bong Revilla. Naku, makalat po yung picture guys. Nakasama ni Alcantara. So, sa madaling sabi, mukhang totoo po yung inilabas mga sangkay na impormasyon na kabilang di umano itong si Bong Revilla sa tumanggap, unabigyan mga sangkay ng kickback. 300 million daw eh. Well, pag-usapan po natin yan sa susunod. Pero ito na nga. Ay, may mga iba naman nagtatanong, bakit daw wala pa si Romualdez? Hintayin lang po natin, mga sangkay. Mahaba-haba pa po ito. Nag-uumpisa pa lamang, ilang pangalan pa lamang po ito, mga sangkay. Kaya nga sabi ko, marami-rami itong makukulong ngayon. No? Marami-rami, hindi lamang po siguro 10. Siguro, abot pa po ito ng 20 mahigit, mga sangkay. 30 na mga individual, kasama na po yung mga kontratista, mga opisyal ng ating gobyerno na mayayari po talaga. Sabi nga po nang nag-comment dito, nasa Bulacan pa lang tayo dyan. At First District Engineering Office pa lang yan. Paano pa sa ibang province? Di ba? Ilan pa ang madidiscover? At flood control pa lamang yan. Guys, flood control pa lang to. Wala pa po dyan yung mga tulay, kakalsadan, mga eskwelahan, mga iba pang mga buildings na pinapagawa ng ating government. Ito pala yun. Flood control pa lang. Grabe na ang lala na po ng korupsyon. How much more, guys, kung mauungkat na po yung mga highways, di ba? Ang bihira. Grabe yan, mga sangkay. Isa po yan sa pinupondohan ng malaki. Pero kung titinan po natin mga kalsada natin, kamusta? Di ba? Mga sangkay, hindi po inaayos yung paggawa. Kung nagagawa na maayos yan, espaltado lahat ng mga kalsada sa mga daraanan. Pero dahil hindi, mga sangkay, makikita po natin na substandard. So ngayon, ano ang gagawin ng mga lokong to? Ngayon na pinapakasuhan na po sila, mga sangkay. Yan po, ito, breaking news din po ito mula sa mula sa Philippine Star. Justice Secretary Crispin Remulla announced that freeze orders have been issued for the assets of Senator. Naku po, lahat ng kayamanan, lahat ng mga nasa bangko, nakaperahan ni Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, itong si Zaldico, itong si dating Representative Mitch Cahayon, DPWH District Engineer Henry Alcantara, tapos dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, lahat ng kanilang assets, i-freeze. Mamumulubi sila ngayon. Kasi titingnan yan, mga sangkay, magkano ba talaga yung pumapasok na pera? Diba? Magkano ba talaga yung kinikikbak ng mga lokong to? Kasi doon, malalaman mga sangkay, madali lamang pumatrace yan. Ngayon, no? Sabi po ni Remulla, I believe the freeze orders have been issued already by the AMLC. Naku po, good luck sa kanilang lahat. Ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Sa tingin nyo ba, guilty itong si Villanueva, Jinggoy Estrada, at ang iba pang mga nabanggit? Comment down below.